Amen. Hallelujah. Good morning sa tanan, especially sa mga first timer no sa Great Shepherd Eagles. Welcome to everyone. Hallelujah. Atong palakpakan atong buhi nga Dios for their lives. Hallelujah. Kumusta man ang atoang semana? Kumusta man ang mga nalinugan? Kinsay gilinugan? Amen. Wala lagi naglinog sa mo. Sana all, no? Hallelujah. Praise God, you kayo, no? Bisag, pila na kalinog ang niagi, no? Aning sa to, especially sa gihatag ng Lord nga structure, no? But makita gyud nato no nga giprotektahan gyud sa Ginoo ang ato ang sanctuary. Amen. Ang ato ang fellowship area. Pila na ka mga dagko nga linog. Tana wala na gyud. Hallelujah. Pero praise God jud kayo. Atong palakpakan usab ato ang Ginoo for His protection labi na kay giprotect dili lang atong structure but tanawa na imong katapad karon nagpadayon gihapon. Amen. Tanawa na kung na-stress ba na or nanay mga unsa ni effects sa linog pa ana. Amen. Nay na trauma. Kaya ato ipa-counsel natay mga social welfare mga social worker diari. Amen. Hallelujah. So praise God. So let us pray. So kung gihangyo ang tanan sa pagpiyong sa mata, let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you. We glorify your name. We honor you, Lord. This place, Ginoo, ikaw, Ginoo, ang imong ngalan, O God, ang ma-exalt, Lord. Hallelujah. Lord, as we listen to your word today, I pray of your wisdom, understanding, and knowledge that you would enable our minds, our hearts, Lord God, to understand your word, Father. Hallelujah. That we will be able to receive the portion you have prepared for everyone, Ginoo. Lord, Holy Spirit, that's just work in each hearts karon, Ginoo, and just illuminate your word, O God. Lord, dili mi mosugot nga dili namo madala, Ginoo, ang among portion today, but I pray, Lord God, nga kana nga pulong, Ginoo, magdala gyud, Ginoo, og kaning kabaguhan, Lord God, sa matag kinabuhi nga nakaron, and declaring, Lord God, nga whatever mga burdens karon, mga cares nasa among thoughts in our heart, Lord, we lay it down at your feet, and we just allow you, Lord God, and we just allow ourselves, Ginoo, our minds, our hearts to focus on you, O God. Hallelujah. For above all else, ikaw man, Ginoo, ang rason nganong naami karon diari, Ginoo. We just want to glorify your name. Cover us in this place, Ginoo, and to build the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga bag-o, natay CR na lang diari. And just in case, kung naay mga earthquake, in Jesus' name, no? Natay exit dira, naapo diari, palihog lang ko abli atong kaning naka-scene sa likod. Ayaw lang na kanang door ang sa likod lang. Amen. So, hallelujah. Praise God. Kinsa may nakapamahaw, nabusog karon. Walay kaon ang tanan. So, nakapangapi na, napoy kapi dito, there's na coffee dito, nasa gawas, balik lang dayon, ini humagtimpla. Hallelujah. So let's start. So are we ready? Ingnan na yung katapad? Amen. So murag taas-taas gyud ang word ng Lord sa ato karon, and naagyoy kaning pinasahi si Lord sa ato karon. Amen. Hallelujah. So to start, I just want to raise a question to everyone, no, na have you ever nakasulay na ba kag kaon unya nabusog ka, no, ni kaon ka og a full meal and then still nakabati ka og something missing sa imuha? Have you ever eaten a full meal and still felt like something was missing? Muna bang your stomach was, busog kay ka, imong tiyan, busog kayo, but your heart is restless. Naa kay pagkaon, but daghag imong pagkaon sa imong balay, puno ang inyong panimalay og mga pagkaon, but still nag-worry gihapon ka. You have work, you have money, you have family, you have attended mga church activities, fellowship, but deep inside,
no, there is still this hunger that none of those things can satisfy. Kasi naka-experience, ana. No? Because there is a hunger that food cannot satisfy. There is hunger that food cannot fill. There is a hunger in the soul. And only Jesus can satisfy that hunger. Amen? No? Now in John chapter 6, kung atong basahon, nakita sa Bible, or ato na nang nabasa, in John chapter 6, si Jesus di ara actually bagulang niya gipakaon ang 5,000 ka mga tao, excluding ang mga wala pa diya na-count ang mga babae o mga anak. So 5,000 people with only pila to? 5 loaves of bread and duha ka isda, no? And then the people nabusog gyud sila. Nabusog gyud sila kay makita mo na to nga namay nang bilin. Kay kung wala to nabusog, kulangan pa siguro to, wala gyud sobra. No, mabala na to dito upon reading, no, makita na to dito nga kadning mga tawhanan ni those 5,000 people, they were full sa ilahang gikaon. And then the next day, after sa pagpakaon ni Jesus atong 5,000 ka mga tao, the next day, nangita na pud sila kang Jesus again. Makaingon ta ba nga at first, murag okay kaayo. Nga kaning mga tawhana, nangita kang Jesus, no? They were seeking Jesus. But Jesus, kabalo kaayo sa situation sa ilahang kasing-kasing. Kaning mga tawhana ni wala gyud sila, they were not really looking for Jesus because they wanted Him. Dili, marabag, wala gyud sila nangita kang Jesus because nanginahanglan sila kang Jesus. But nangita sila kang Jesus because they wanted more bread. Nangita sila og more bread. Meaning, they wanted the gift more than the giver. They wanted the blessing more than the blesser. Pero before na to i-judge kani nga mga tawhanan ni o kani nga mga tao, no, we have to examine ang ato ang mga kasing-kasing sag. Let's examine our hearts, no. Nabay mga panahon nga nisik ka kang Jesus only when you need something from Him? Do you come to Him only when you need help? Do you come to Jesus when you need healing? Do you only come to Jesus when you need provision or comfort? Mga igsoon, kani nga word sa atoa karong adlaw, gusto sa Ginoo ba nga makita natong tanan nga ang atoang greatest need di ay ang atoang pinaka gikinahanglang gyud is dili lang tong mga panalangin nga gikan sa kamot sa ato ang Ginoo. But gustong ipakita sa Ginoo sa ato karon nga ang ato ang greatest need is Jesus Himself. That is why diari in John chapter 6 verse 35, ingon diara si Jesus, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. And whoever believes in me shall never thirst. And that is our message today, no? Jesus is the bread that truly satisfies. Ingnay mo ang katapad, Jesus is the bread that truly satisfies. So ato ning basahong karon kaning from John chapter 6 verse 22 to 59. And atong makita diara nay upat ka truths about satisfaction nga only si Jesus lang ang makahatag. Amen? But before
Jesus declares that He is the bread of life, ihasang gi-expose ang unsa gyoy hunger, unsa gyoy gikinahanglan ani nga mga tawhanan ni sa ilahang kasing-kasing. Because they were looking for Jesus but not for the right reason. Lahi ang ilahang motibo nganong nangita ni sila kang Jesus, no? Kadai lang. So number one, truth is, many people seek Jesus for temporary satisfaction. Diari in John chapter 6 verse 24, yung dara, so when the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, unsa ilang gibuhat, they themselves got into the boats and went to Capernaum. Kaya katong lugar, asa to sila gipakaon sa Ginoo, wala man si Jesus dito the following day. So karon wala po mga disciple, so nagsakay sila bangka ug niadto dito sa Capernaum. Ana diara to Capernaum seeking Jesus. Kinsa ilang gipangita? Si Jesus. So the verse says there, they were seeking Jesus. Di ba nindot kayo kaning paminawon or kanabita to atong madungog bag that every people no in the world were seeking Jesus? Di ba nice kay paminawon no nga tanang tao sa kalibutan gapangita kang Jesus. But in verse 26, ingon po diara si Jesus nga, truly, truly I say to you, you are seeking me. Dili kay tungod nakita ninyo ang mga signs, but because unsa daw? You ate your fill of loaves. Si Jesus manggod, wala lang niya ginalantaw ang actions aning mga tawhanan ni. Ginalantaw sad niya what is beyond their action. Ginalantaw sa Ginoo unsa may motibo nila, no? So nakita sa Ginoo ang ilahang motibo. Nga nangita sila kang Jesus but not for the right reason. Lahi ang ilahang motibo. Gusto nila og another miracle nga meal, another food. No? Gusto nila nga magmilagro na pod si Jesus og pagkaon. They wanted nga si Jesus i-fill na pod, puno na pod ang ilahang mga stomach pag-usab. They wanted what Jesus could give. But they did not want, or they did not truly want Jesus Himself. Dili gyud si Jesus ang ilahang gikinahanglan. Gusto lang nila nga magbuhat na pod usab og milagro si Jesus. Kabalo mo mga igsoon, this is or mo ni siya ang isa sa pinaka delikado nga form of spirituality. Kana bitawng musika kang Jesus only for what He can give. Kanang unsa lang ang iyahang unsa. Musika kang Jesus tungod sa unsay iyahang ihatag sa imuha. Rather than seeking Jesus for kinsa og unsa gid siya. No? You know, this can happen to us. Posible kay nga mahitabo ni siya sa mga tao, no? Nga kana bitawng we may come to Jesus only because we want Him to solve our problems. We come to Jesus only because we want healing. We want financial help. We want promotion, no? We want peace tungod sa ato ang mga worries, no? We want kay gusto nato nga ang ato ang family was or will be restored. Amen. You know, dili man sayop nga mangayo ta kang Jesus. Amen? No? Gihigugma kaayo ta sa Ginoo. And the Lord cares sa ato ang mga panginahanglan. In fact, in Matthew chapter 6 verse 11, niingon pagani si Jesus dito, gitudloan niya ang iyang mga disciples to pray. Ana dito nga, ingon pa dito, give us today our daily bread. No?
So tinuod no nga ang Ginoo nag-care about sa ato ang everyday nga panginahanglan nun. But the danger mga igsuon is kung kana bitang we only want ang iyahang panalangin nga ihatag kaysa sa iyahang kasing-kasing. Nga mas gusto lang nato nga ang iyahang blessing kaysa sa iyahang heart. Nga mas gusto nato ang iyahang help, ang iyahang tabang kaysa sa iyahang dominion or rule sa ato ang mga kinabuhi. Ug mauna ang nakita ni Jesus aning mga tawhana. Mauna ang gibuhat aning nga mga tao sa pagpangita kang Jesus. Then in verse 27, ingon si Jesus, ana sa dara, do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life. Verse, tama na ba ni? Okay, eternal life. No. Si Jesus dira actually wala siya ingon nga yang buot pasabot nga dili niya buot pasabot nga dili na gyud ta manarbaho. Because ang Bible nagaingon nga kita manarbaho ta honestly. Amen? But naay warning ang Ginoo sa ato aba nga dili nato i-build ang ato ang mga kinabuhi sa mga butang nga dili mulungtad or magperish lang. Amen? Because everything aning kalibutan na mga igsuon has an expiration date. Balikon ako. Everything in this world offers has an expiration date. Kana imong position sa imong work, dili gyud na magdugay. Moabot gyud sa time nga mag-retire ka. Amen? Whatever titles you have, di gyud na magdugay. Food, na ang expiration date. Even ang mga gamit, nagyo na siya time nga magkahinay na gyud siya, antol siya mga maguba siya. So everything in this world offers has an expiration date. No? Kisa may nakasulay bitaw di ari sa tua kanang nakay dala nga pagkaon, nya gisulod nimo sa ref nga imuha ng nalimtan. Gihurot gyud ninyo kaon? Wala sila ref. Ay, okay, sorry. Among ref manggod sa una kay katong kaldero, bitay sa ibabaw niya dito. Ya butangan to alambre dito aron ang iring dili makakabot. Mo na among ref sa una. Bitaw, no? Kasi nakasulay daari nga nakay pagkaon, nalimtan na nimo nga nabutang nimo sa refrigerator. Di ba at first kana siya nga pagkaon, lami kay siya sa panglantaw, amen? Yeah, desirable kaayo, pero after some days, nausik lang, nasayang lang, no? Unsa tong pagkaon nga nindot kaayo, nya satisfying kaayo, karon nahimo na siyang useless, no? So ingon ana pod ang dagway sa temporary nga satisfaction. It may satisfy you for a moment, but it cannot satisfy you forever. No? And many people, they chase money, pleasure, success, but still, their soul remains hungry. Mabita na ingon ni Isaiah in Isaiah chapter 55 verse 2 that ana diari sa Isaiah, why do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which does not satisfy? And kani siya nga pangutana is still a question karon sa atoa. Unsa ang ato ang gina-chase? What are we living for? Are we spending ang ato ang kinabuhi on things nga dili gyud makasatisfy? You know, Jesus tells us that dili bitaw nato puy-an ng kinabuhi for those temporary nga mga bread. Because He wants us to give something better. Amen? Ug unsa na sa karon nga something nga better?
And that brings us to our next truth nga Jesus calls us to seek eternal bread. Ingon ni Jesus in verse 27, do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life. But the people, unsay response sa mga people in verse 28, ana din sila, what must we do? Unsa among buhaton? To be doing the works of God. You know, this is a very common question. What must we do? Usahay man God or kasagaran ang mga tao, they think nga the way to God is by doing daghan nga mga religious nga mga butang. Tagay ko, buhatan ni mo ni ang checklist, no? Mo ni siya ang sistema. Give me or tell me unsa ka daghan nga mga prayer ang ako ang iampo. Tell me unsa ka daghan nga mga good works ang ako ang buhaton or ako ang i-perform, no? But Jesus answered in verse 29, ingon si Jesus, this is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. Ingon yung mga tawhana ni nga, what must we do? But unsay itubag ni Jesus? Just believe. Gusto nila og work, gusto nila they have something to do, a system. But unsay ra itubag ni Jesus? Just believe. Gusto nila mga listahan of work, but ingon ni Jesus, have faith. This means nga ang kaluwasan is not something nga ato ang ma-achieve by effort. But it is something that we receive by trusting Jesus. Amen? You know, we are not saved by our works. We are saved by grace through faith in Jesus Christ. Amen? Ingon pagani in Ephesians 2:8-9, that for by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Dili nato ma-earn ang kaluwasan igsuon. Kabalutang tanan ana. Dili nato mapalit ang forgiveness. We cannot save ourselves by being good enough. Amen? That is why we need Jesus. Pero dili buot pasabot nga dili na ta mubuhat og maayong buhat, no? Or dili na importante ang pagbuhat og maayong butang, no? Kay ang tinuod nga believer kay mubuhat gyud og good work. Amen? So ina imong katapad magbinuotan gyud ka. Kung tinuod ka nga believer, magbinuotan gyud ka. Amen? No? Good works are fruit of salvation. Prutas lang na siya. Dili na siya mao ang root of salvation. Amen? Dili bot pasabot nga dili na ta kay dili man pinaagi sa maayong buhat maluwas ang tawo, di na lang puta magbinuutan. Ang pagkabuutan resulta lang na siya sa grasya nga ato ang nadawat. Amen? No? And we do not obey God aron higugmaon ta niya. No, mo-obey ta sa Ginoo because He already loved us in Christ Jesus. Amen? No? Di ba? For kanabitawong bata sa iyahang ginikanan, no? Kanang bata dili man na siya mo-obey sa iyahang parents aron mahimo siyang anak sa iyahang parent. Ni-obey siya kay tungod member na sa ana nga family. Amen? So in the same way, we do not serve God aron mahimo tang anak niya. We serve Jesus, we serve the Lord because through Jesus, God has made us His children. Amen? John 1:12, for those who receive Him,
to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. No? Pero kaning mga tawhanan ni wala gihapon nila nasabtan. Nangayo gyud sila og sign. Ug naghisgot sila atong manna sa panahon ni Moses dikto sa wilderness. You know, in the Old Testament manggod, ang Israelite katong naa sila sa wilderness, bago nila paghawa nila sa Egypt, gipakaon sila sa Ginoo every day og manna nga gikan sa langit. And every morning na ay mana nga munaog pagkaon nila. O kaning mga tawhanan ni moto ilahang gikaon aron mabuhi sila. But Jesus, in verse 32, ana diadto si Jesus, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you or give you the true bread from heaven. Actually, si Jesus, he was saying, si Moses dili ang source sa inyong pagkaon. God was the source. O katong manna nga ninaog dito sa langit, actually, it was pointing to something greater. Ang manna nga inahang nakaon filled their stomach. But the bread nga ginamention diari ni Jesus, it gives life. Manna came from heaven. Jesus also came from heaven. Amen? Manna was daily bread adto nga mga Israelite. But Jesus is the eternal bread. Amen? Kung sa ingon sa Deuteronomy chapter 8, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang kinabuhi igsoon is more important than food. Amen? Life is more important than money. Life is more important than having all the things aning kalibutana. Kaya ang tao, pwede nga maangkon niya ang butang aning kalibutana and still empty lang gihapon kung wala ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. No? Pwede kayo nga daghan kayo tagpagkaon sulod sa ato ang balay pero wala tay peace. Pwede nga daghan kayo ta og kwarta, daghan kayo ka og savings, pero wala kay kalipay. Pwede nga daghan kayo kag friends, pero wala kay hope. Pwede nga gasimba ka, pwede nga naa ka ani nga religion, pero wala kay tinuod nga relasyon sa Ginoo. That is why we need the eternal bread. In John in the same chapter, verse 33, ingon si Jesus, for the bread of God is He who comes down from heaven and gives life to the world. Kadtong mga tawhanan ni day, nangayo sila og bread. But si Jesus, iyahang gipakita sa ilaha nga ang tinuod nga bread is dili siya butang. It's not a thing. It's a person. Amen? And Jesus Himself is the bread of life. Now in verse 35, mo ni ang central verse ani nga passage, ingon si Jesus, Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Wala lang nag-ingon si Jesus di ara na muhatag ko og bread. But Jesus said, I am the bread. Wala lang nag-ingon di ara nga si Jesus maghatag og satisfaction. Si Jesus dili lang siya maghatag og satisfaction, but pasabot di ara is that Jesus Himself is the satisfaction. Amen? Wala lang si Jesus dira nag-point sa kinabuhi, but Jesus Himself is life. Amen? Pasabot mga igsoon nga ang atoang greatest need di ay is not just what Jesus can give. Our greatest need is kinsa?
Jesus Himself. It's not a thing. It is Jesus Himself. No? We need forgiveness. We need truth. We need direction sa atong kinabuhi. We need spiritual food. And kaning mga butangan ni maon ni ang gikinahanglan nato. And it's only found in Jesus. Amen? So Colossians chapter 1 verse 16 to 17, ingon diara, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Now, kung kita were created through Christ and for Christ, then, mga igsoon, we will never be satisfied apart from Christ. Amen? Ang phone, dili yun na mo function, madugay kung dili na siya charge. Ang kahoy, ang sanga, dili yun na siya mamunga kung putol na siya sa punuan. Same as ang isda, dili yun na siya mabuhi kung wala siya sa tubig o naa siya gawas sa tubig. And the same is true po sa atoa nga mga tao. Ang atong kalag, dili yun na siya ma-satisfied or ma-satisfy apart from Jesus. Amen? And many people, dahil kayong mga tao karon nga ang pag-treat nila kang Jesus is mura og kaning emergency charger lang bitaw. Kabalo mo ng emergency charger? Gamiton lang kung ang battery kay almost dead. Kung wala na nagkadimao ang kinabuhi, they pray. Kung diha na magsakit, diha na pud mag-pray. Kung nanay daghang problema nga mo arise, diha na mag-pray. Kung ang finances kay murag nag-collapse na, diha na mag-pray. No? And then, after nga ang crisis, mawala na siya, kung saan lang gibuhat, imo-unplug ra po dayon. Nga na ba nga to ang pag-treat sa ato ang Ginoo? Nga mo connect lang ta sa iyaha pag naatay panginahanglan. And then pag okay na, ibton ra po dayo. Mga igsuon, Jesus is not an emergency accessory. He is the source of life. How do you treat Jesus sa imuhang kinabuhi? Now in verse 35, ingon na po ni Jesus, whoever comes to me shall not hunger. Now notice this, kani akong gi-highlight, no? Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. To come meaning to trust Him. Ang bata, di ba, di mo na muduol pag wala siya, tawagon mo na, labi na pag wala ka ila. Aligang, di na muduol sa imuha. Muduol na sa imuha, labi na pa sa ginikanan kay salig siya sa iyahang ginikanan. To trust means, or to come means, you trust Him. To believe in Jesus meaning you have to saligan nimo siya. You have to depend on Him. Ano bitong dawato nato si Jesus meaning undangon na nato ng pagsalig sa ato ang kaugalingon ug atong ibutang ang ato ang kaugalingon diha sa iyahang mga kamot. Amen. Daghan kayong mga tao kabalo kang Jesus. They know about Jesus. Pero wala gyud sila tinuod nga niduol kang Jesus. Kabalo sa mga Bible stories, kabalo sa mga even gani ang mga Christian song, kabalo pod og mga Christian word.
But ang question, man God, is not only nga kung kabalo ba ka kang Jesus or do you know about Jesus? The real question is, do you trust Jesus? Is He my Savior? Is He my Lord? Siya ba ang ako ang bread? Amen? Let's think, no, atong i-imagine, karon nakakaroon diya sa imong bangko. You imagine nga naay kay table karon diya sa imong atubangan. And on that table, karon imagine nimo naay bread dira. So nana karon, nanay hunahuna. So naay bread, naay table diya, naay bread diya sa table. Pwede nga, naalang bread, nakita nimo, you can look at it. Pwede nimo nga kanang bread nga naa nang table, imong simut-simuton, or pwede po nimo istoryahon kung ganahan ka. Istoryahon nimo na nga bread. No? But if you do not eat the bread, you will still be hungry. Tama? So in the same way, mga igsuon, knowing about Jesus is dili na siya enough. We must receive Him by faith. Amen? Now in verse 37, actually this is a beautiful promise no ni Jesus ana diare. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. Di naman ni mao. Dara 37. So all the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. So whoever comes to Jesus will never or will not be cast out. No? Wala nag-ingon di ara nga whoever comes with a perfect nga past. Wala nag-ingon di ara nga whoever comes with kaning grabe nga strong nga faith or walay struggle. Wala nag-mention di ara nga whoever comes after na nimo na hinluan ang imuhang kaugalingon. But ingon di ara ni Jesus, whoever comes to me, I will never cast out. Mga igsoon, are you burdened with sin? Na ba kay murag sala nga murag struggle gyud kaayo ka? Just come to Jesus. Na ba kay past nga nabuhat nga until now murag ulaw kaayo kayo sa imuha? Naulaw kaayo ka? Just come. No? Duol kang Jesus. Are you spiritually hungry? Duol diha sa Ginoo. Di ba unsa ingon sa Matthew chapter 11 verse 28, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Ang atong Ginoo dili siya dalo sa iyahang grasya. Amen. Og ginadawat niya matag sinner nga muduol sa iya. Amen. So in verse 48 to 51, ingon si Jesus, I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. Katong manna, na-sustain sila ato temporarily. Pero kaning bread nga gina-offer ni Jesus aning mga tawhana, mao nay maghatag og life, kinabuhi eternally. Amen. Katong manna ninaog to siya in the wilderness. And Jesus came into the wilderness sa ato ang mga sala. Amen. Manna came from heaven. Jesus also came from heaven. Manna had to be received daily.
But Jesus must be received personally. Mao na ang ilahang kalahian, no? Si Jesus makasatisfy siya because Jesus saves. Amen? No? Dili lang ang Ginoo, dili lang niya i-improve ang atoang mga kinabuhi. But He will also give us eternal life. Amen? So the question now karon is, how do we receive this bread? Muna ni ang last. True satisfaction comes by receiving Christ fully by faith. Actually, si Jesus Manggodiari, nag-mention siya about sa iyahang flesh, nga maoriyahang body as the bread. No? And then ang mga tao, they began to argue. Mo ni diari in verse 53 or 52. Asa na itong 52? No, wala. Kung nalang basahon. Yung sa 52. The Jews then disputed among themselves. Ana sila, how can this man gives us his flesh to eat? Kani mga tawahan naman God na misunderstood nila si Jesus. They think man God physically. But Jesus is actually speaking spiritually. Amen? Ug wala nagtudlo si Jesus diari about cannibalism nga mukaon gyud ka og unod sa tao o yang ipakaon ng iyahang unod. Gigamit lang ni Jesus diari, nagagamit siya og spiritual language, no? To eat and drink meaning to personally receive Jesus by faith ug musalig ka sa iyang sacrifice. Amen? Then Jesus, ingon din siya in verse 53 and 54, ano siya? Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Gaina, sa itong gibasa in verse 35, nag-mention dito si Jesus nga, the one who come to Him will not hunger. Nag-ingon po si Jesus dito nga, the one who believes will not thirst. So kaning verse nga 53 o 54, actually, naghisgot diari si Jesus of eating His flesh and drink His blood. Tama? So eating and drinking, it is a picture of coming and believing. To eat the bread, meaning you have to personally receive Christ by faith. To drink His blood, meaning you have to trust His sacrificial death. Mao na ang buot pasabot diara. So Jesus, He gave His flesh and shed His blood on the cross para sa mga makasasala. Amen? He died and rose again so that kinsa tong mutuo sa iyaha will have eternal life. Ang food, mga igsoon, will benefit you, di ba? Kung imuhan na siyang dawaton. Pero pag imo lang na siyang tanawon, di jud ka maka-benefit ana. Food only benefits you when you receive it. Sama sa akong giingon gaina, pwede nga tanawon nimo na nga bread. Pwede studyhan nimo na, i-admire nimo na nga bread. Or i-explain pa nimo giunsa na sa pagbuhat di ara. Pero kung dili gani na nimo kaunon, magpabilin jud ka nga gutom. Pero kung gusto ka nga ma-nourish, mabusog, unsa imong buhaton, you have to eat it. Amen? So in the same way, it is not enough to admire Jesus. It is not enough to respect Jesus. It is not enough to know about Jesus. Dili pod enough nga mo-attend ka og church that nga naga-preach about kang Jesus. You must receive Jesus Himself by faith. Amen?
Diba, John 1:12, but for those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Imagine, bitaw nato ng tao nga nagsakit, yato siya doktor, unya giresitahan siya sa doktor. Tagaan pa yun siya tambal. No? Nana ang tambal, gihatag sa iya, o kapila na niya imnon, naligto ang prescription. Mao na to ang iyahang kaayuhan. Pero kung kanang tawhanan na, gibutang lang na niya nga tambal sa lamisa, niya, gaingon lang siya nga, maayo na jud ko ani. Niya, wala niya imna, dili gyud siya maka-benefit adtong tambala, tama? You have to, katong nga tawhanan, had to take katong nga medicine para siya maka-benefit sa adtong nga tambal. Amen? So Jesus is not only someone to respect, He is someone we must trust and receive into our lives. Amen? Ang tinuod nga mga faith igsoon is personal. Ingna imong katapad, personal. So verse 55, ingon na po si Jesus, for my flesh is true food and my blood is true drink. In other words, si Jesus, dili lang siya option among sa kadaghanan. Siya ang tinuod nga food. Siya ang gikinahanglan sa ato ang mga kalag. Amen? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but Christ lives in me. Meaning, ang Christianity, mga igsoon, is dili lang na siya about moral improvement. Dili lang na siya about behavior management. Dili lang na siya about nga mahimo tang maayong tao. Christianity, mga igsoon, is Christ living in us. Mao na ang Christianity. No? So kung si Kristo nagpuyo sa ato ang mga kinabuhi, then He becomes our satisfaction. Amen? He becomes our strength. He becomes our identity. He becomes our hope. So in verse 57, as the living Father sent me, and I live because of the Father. So whoever feeds on me, he also will live because of me. So we live because of Him. Dili tungod sa ato ang strength, dili tungod sa ato ang wisdom, dili tungod sa ato ang kamaayo, dili tungod sa ato ang family background or sa imuhang ministry involvement nimo. No, we live because of Jesus. Amen? Verse 58, mo na ni ang summary. This is the bread that comes down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Si Jesus, mga igsoon, gives what earthly bread, or Jesus gives what no earthly bread can give. Because Jesus gave eternal life. Amen? Ang mga katong mga tawhana, they wanted another meal. Jesus offered ang iyahang kaugalingon. No? Katong mga tawhana, gusto nila og kaning temporary nga satisfaction. But Jesus offers eternal life. Gusto nila nga mabusog na pud sila. Ang ilahang stomach, but Jesus offers food para sa kalag. Amen? And the question karon para sa ato ang tanan is this: what bread are we living for? What bread are you living for? Unsa ang imuhang ginasaligan
nga maunay makahatag og kalipay or murabag makapakumpleto sa imuha. Is it ang butang aning kalibutana or is it Jesus that the bread of life? Gayon na before ko nagsugod sa wali, ningon ko nga natoy pangutana, di ba? And ako na po itong ibalik nga question. Nakasulay na ba ka nga mabusog and still feel empty? Mao ni ang condition karon kadaghanan sa mga tao. Puno og schedule, pero empty ang kalag. Daghan kaayo na sa ilang kamot, pero restless ang ilahang kasing-kasing. And Jesus said, I am the bread of life. Si Jesus, dili lang na siya isa sa mga ingredient aron mahimong meaningful ang imuhang kinabuhi. Si Jesus himself is life. Dili siya isa sa mga ingredient. He is the bread that truly satisfy. Amen? So today mga igsoon, atong i-examine no ang atoang hunger. Unsa ang imong gina-chase karon? Unsa ang imong or what are you depending on to satisfy ang imong soul? Kay kung dili na si Jesus, remember, mag-perish ra gihapon na siya. Dili na siya mulungtad. Amen? So let us stop living for bread that mausik lang, masayang lang, maspoil lang. Trabaho, you work faithfully. Higugmaa ang imuhang pamilya, no? I-enjoy ang God, ang mga panalangin sa Ginoo. But remember, kaning mga butangan ni dili gyud ni makasatisfy sa ato ang kalag. Only Jesus can. Amen? No? And most of all, let us come to Jesus by faith. Ingon ni Jesus, whoever comes to me, I will never cast out. No? So duol sa iya sa ligi ang Ginoo, amen? O sa katong mga nituo na sa Ginoo dari, na mga nituo na dari sa Ginoo, amen? No? Feed on Christ daily. Ayaw i-treat si Jesus nga mura lang siya og meal every Sunday. Amen? No? Have to seek Him in prayer. So ang kalibutan nato karon will offer daghan kayong mga bread nga dili gyud siya maglast, no? But Jesus said, whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. So, sa atong buhaton, we have to seek Jesus. Amen? Ingnan mo katapad, seek Jesus today. Amen? Because when you have Christ in you, no, you have the bread that truly satisfy. Amen? And that is the word of God. Let us pray. Hallelujah. I want you to just to close your eyes and let us pray. Father, we thank you, God, for having us here today. Salamat, Ginoo, sa imong word. Salamat, Lord God, for reminding us, Lord God, that our need, our greatest need, Ginoo, kay dili tong mga butang, mga panalangin, Ginoo, nga mahatag nimo sa amoa. But our greatest need, Father, is you, Jesus Himself, Lord. Lord, whatever this longing karon sa among heart, nga wala sa Ginoo na align, Lord God, sa imuha. Lord, kung dili man lang ikaw, Ginoo, Lord, usaba ang amuang kasing-kasing karon. I pray for everyone, Ginoo. Hallelujah. Nga Lord, it change nimo, Lord God, ang amuang mga motivations, Lord, amuang mga reasons, Ginoo, behind, Lord God, sa amuang
pagsalig Ginoo sa imuha. Nga dili lang mi Ginoo mo duol sa imuha nga naay nga kung naa mi mga problema, but even Lord God sa kalipay Ginoo, even sa tanang panahon Lord God, we will still connect Ginoo sa imuha because you are the source of life. Nasa imuha Ginoo ang tinuod nga katagbawan amahan. Hallelujah. Father, daghang kang salamat Ginoo ug tanang dungog himaya kanimo lang, in Jesus name we pray. Amen and amen. Amen.